Update po tayo sa sitwasyon sa Bulkang Kanlaon kasunod ng pagputok nito ngayong umaga. Kausapin natin si PHIVOLCS Director Teresito Bacolcol. Magandang umaga at Director Bacolcol. Magandang umaga po sa inyo, sir. Opo. Kapag sinabing explosive eruption, pakilarawan nga po kung gaano katindi yung posibleng epekto nito. So when we say explosive eruption, this type of eruption that is highly violent and powerful, this is produced by rapid release of gas and pressure from magma beneath the Earth's surface. May kasamang ash, column, gases, and pati na rin po yung pyroclastic density currents. Ganito po ba talaga ang profile itong bulkang ito? Yung Kanlaon volcano from time to time nagkakaroon ng phreatic eruption, but this is unique in the sense na this is the first time that we raise it to alert level 3. Usually maliliit lamang na pagbuga ng abo yung nilalabas ng Kanlaon volcano. So kung unique po ito, anong indication po kaya nito? Well, we are seeing here na pwedeng magkaroon po ito ng magmatic eruption. The last time that nagkaroon ng magmatic eruption was in 1902 and hindi pa yan nasundan. Again, as I mentioned, puro phreatic eruptions lamang yung pagbubuga ng abo, yung Kanlaon volcano. So we're watching closely Kanlaon volcano. Opo, kung magkakaroon po ng magmatic eruption, ano pong abiso ang ginawa na natin? Palalawakin po ba yung danger level? That's right. We may raise the alert level from alert level 3 to alert level 4, and we may expand the danger zone from 6 to 10 kilometers. Mga kailan po ang rekomendasyon kayang ito at anong mga obserbasyon ang hinihintay nyo pa mula dito sa bulkan? For now, wala pa tayong nakikitang uptick sa mga monitoring parameters natin. So that's the reason why right now, maintain pa rin natin yung alert level 3. Ano po yung mga hinihintay po natin? Increased tremors, paglobo nitong bulkan? Ano po pang mga hinihintay natin? Hinihintay natin yung mga dikit-dikit na paglindol. And at the same time, yung monitoring parameters natin, yung ground information equipment, lahat would show inflation or yung pamamaga ng bulkan on all sides. Right now, isang side lamang yung nakikita natin, which is on the eastern side and on the upper slope. Expected naman po sa may eastern side talaga yung pamamaga. Wala namang ibang vent na nagbukas dito po sa bulkan na inyong naobserbahan? Wala namang ibang vent. Kung saan yung may crater ngayon, active crater, doon din lumalabas yung abo natin. Ano pong rekomendasyon nyo dapat bantayan ng mga residente na nakatira malapit sa bulkan at yung mga posibleng magtungron para pagmasdan itong pagsabog ng bulkan? Okay, so again, advice natin sa ating mga residente living around Kanlaon volcano na huwag po silang pumasok doon sa recommended 6-kilometer danger zone natin. They have to remain vigilant at yung mga taong nakatira along riverbanks, they also have to be watchful kasi po, lalo kapag may torrential and continuous rainfall, pwede pong ma-remobilize yung volcanic materials natin as lahars. Ano po mga peligro o banta mula naman po sa ashfall? Yung ashfall po ito ay binubuo ng maliliit at na pira-pirasong bato, mineral, and volcanic glass. So kapag nalangha po natin yung abo, maaari itong magdulot ng iritasyon sa mata, ilong, at lalamunan. So may mga respiratory problems tulad ng hika, maaari itong magpalala ng kanilang sintomas. So mahalaga pong magsuot po sila ng face mask N95 kung maaari. Para lagyan po natin ng konteksto itong ating nakikita ngayon kasi ang ganda ng vantage point Pero linawin lang po natin, itong observation point na ito sa PHIVOLCS po ito at hindi ito bahagi or nasa loob ito ng danger zone at dapat hindi pasukin ng mga residente o ng mga gusto makakita nitong pagbuga ng bulkang Kanlaon. Sa opisina po namin yan, may mga cameras tayo installed around Kanlaon volcano. Ang view po dun sa may residential areas, ganito rin po ba? Most likely, ganyan din po yung makikita nila. But siguro, kasi ito malapit talaga to sa mga cameras namin. So, ma-observe din po nila, but medyo malayo, naka-zoom out. Kumusta po so far yung mga instruments po natin dun sa area? So far naman, wala pa naman tayong na-report na nasira or nagpa-function pa rin naman. And nakakuha pa rin tayong magagandang data. Okay. Samantalay na rin po namin, ano pong sitwasyon sa iba pang bulkan, kabilang yung bulkang Taal at Mount Mayon? For Taal Volcano, wala po tayong naitalang volcanic earthquake for 2 straight days now since April 6. And nasa alert level 1 pa rin yung Taal Volcano. For Mayon Volcano, wala rin tayong naitalang volcanic earthquakes for the past 3 days.
So same with Taal Volcano, nasa alert level 1 pa rin ang Mayon Volcano. Very quickly po, nasa inyong pagkakataon, siguro pwede tayong manawagan sa mga residenteng nasa malapit sa Bulkang Kanlaon. Baka meron po kayong panawagan sa kanila. Okay, so I'll just repeat what I mentioned earlier sa ating mga kabayan na living around Bulkang Kanlaon. Pakiusap po natin na manatili silang alerto at iwasan po ang pagpasok inside the 6-kilometer danger zone. And they have to listen sa mga advice ng kanilang LGUs at of course sa aming opisina. Huwag po silang maniniwala sa mga fake news and wag po nilang baliwalain ang panganib ng posibleng pagputok ng Kanlaon Volcano. Mag-abang lamang po siguro no, sa mga trusted news sites. Maraming salamat po sa oras na binahagi niyo po sa Balitang Hali. Maraming salamat din po. PHIVOLCS Director Teresito Bacolcol.